Good morning. So may gagawin tayo ngayon, isang washing machine. Manual lang siya. So ang reklamo ng may-ari, ayaw na umandar tong dryer. Nung chinik ko, nababasa siya yung motor. Ayan, may kalawang na. So nanggagaling yung leak niya dito sa wash, sira yung gear case, at yung rubber sa taas may leak din. So bago natin to gawin o palitan ng motor, i-explain ko muna kung ano ang dahilan kung bakit nasisira yung motor. Una-una, pag nagpalit kayo ng motor, sisiguraduhin nyo walang leak, walang pinanggagalingan ng tubig o tumutulo para hindi mabasa yung motor. Kasi pag nabasa yung motor, ilang segundo lang yan. Pag tuloy-tuloy yung gamit na nababasa, hihina na yan. Kaya kadalasan dito sa akin, pag may bumibili, ini-explain ko kung ano ang dapat nilang gawin pag nagpalit ng motor. Dalasan, pag bibili dito, lalo na kung yung mga nanonood lang sa YouTube, basta direkta lang napapalitan yung motor na hindi naman alam kung bakit nasira yung motor, ang dahilan. Once na sinalpak nila yon at nasira uli, babaklasin nila yon, ibabalik sa binilihan nila, sasabihin nasira yung motor mo. Kadalasan doon, yung tulad namin na nagtitinda ng mga motor, napapaaway. Siyempre medyo mahal yung motor, talagang magmamatigas yung bumili na sira yung motor mo, ipipilit niya yung hindi niya gusto. So kaya una, bago kayo talaga magpalit ng motor, check nyo muna yung pinanggagalingan ng tubig. Una-una, ang pinanggagalingan ng tubig dito sa washing. So pag-identify naman kung saan galing ang leak, makikita mo naman dito sa kalawang ng motor. Sa side nya, kalawang. Dito sa kabila, hindi naman masyado kalawang. So makikita mo kung saan galing. Kung saan galing yung tumatalsik na tubig. Doon lang sa kalawang, mahihanap mo na siya kung saan galing yung leak ng tubig. So babaklasin natin ito ngayon. Papalitan natin. Papakita ko sa inyo paano magpalit. Una, bago nyo tanggalin itong katawan, kasi bubuksan nito, hatiin mo katawan para hindi ka mahirapan magbaklas at pagkabit ng pyesa. So bago maangat yan, yung dryer, mayroong yung nut ito, tatanggalin mo to. So kailangan nyo nang gumamit ng T-rings para hindi kayo mahirapan. Yung medyo mahaba, tatanggalin siya. Tsaka yung belt doon, tatanggalin nyo rin. Ayan, nalaglag na. Yan, natanggal na. Babaklasin na natin itong katawan para mahatak na siya. Hindi ka mahirapan magkabit o makikita mo na siya kung ano yung mga dapat palitan. So ito, natanggal na natin. Nabiyak na. So ayan o. So kalawang siya. Tingnan mo dito sa kabilang side, hindi masyado kalawang. Yan. Dito sa side nya, kalawang o. Ganun din yung wash. So identify mo na kung alin saan galing yung tubig. Dito. Yan. Yan ang gear case. Papalitan nyo yan. Kasi pagka nagtipid kayo, hindi nyo pinalitan niya, diretso kayo sa motor, sisirain din kaagad yung motor nyo. Bali wala, mas mahal yung motor kaysa dyan sa gear case. Pangalawa, dito, yan o, mas lumalaki din ang butas nyan. Yan o, yan, yung rubber na yan, yun may bushing na yan, lumalaki ang butas dyan. Tutulo din yan pagka
Ayan o. May alog na siya. Tutulo din yan pagka nag-dryer ka. Didiretso dito sa motor. So kailangan, alam mo talaga kung paano mo hanapin yung mga problema bago ka magpalit ng motor. Mahal kasi yung motor. Marami na akong nakipagtalo sa akin ng mga bumibili lang, tapos sila na nagkakabit na hindi naman nila hinahanap yung mga ganyang dahilan kung bakit nasira yung motor. Kaya na nakapakahirap din sa nagbebenta minsan, kasi isipin mo yung motor nasira agad, magkikipag-away talaga mahal kasi yung motor sa hirap ng buhay ngayon talagang magkikipag-away. Kaya ang ginagawa ko naman ng mga ganon, pinapadala ko yung unit, sinicheck ko, tapos pag nakita ko yung leak, tinuturo ko sa kanya, kahit yung bayaran niya na lang yung puhunan. Kasi bago ko ibenta naman yung motor, tinitesting ko, tapos ini-explain ko na yan ay walang warranty dahil na-testing naman dito na gumagana. Pag binalik mo na hindi na gumagana, hindi ko natatanggapin. Pero marami pa rin na nagbabalik. Siyempre mahal nagkikipag-away talaga ako pinagbibigyan ko minsan kasi ayaw naman natin magkipag-away tsaka customer. Pero kung hindi mo naman hanapin yung leak, palitan mo siya, ganon din ulit mangyayari. Mauubos yung motor mo sa kapalit laking lugi sa nagbebenta din. So ngayon to, papalitan natin to tsaka ito. May spare parts naman tayo nyan marami tayong pyesa. Ito yan. So kaya kung magpapagawa kayo doon sa may shop, para sigurado bago ang may papalit tsaka mura, kasi direkta tayo na bumibili niyan kaysa yung medyo siyempre dadagdagan pa nila yon, papatungan pa ng kaunti yon kasi mamamasahin naman yun yung mga nag-home service. Yan, ito dito. Yan. Ito naman dito. Pag napalitan mo na yung dalawa, papalitan naman to yung motor. Ito naman yung motor. Yan. So, mga bagong motor. Saka dito pag pinalitan may warranty tayo. Hindi basta wala lang warranty. Pag akong gumawa, mayroong warranty yon. Kaya yun naman ang gusto ng iba kasi nakakasiguro sila. Saka ngayon, papalitan na natin yan. Ito, natanggal na natin. Umaalog na siya. Ayan, pagpalit ganun lang. Sentro nyo lang. So 6 yan na tornilyoan. So tornilyo na lang. Ayan. Tinanggal ko muna yung pulley. Tinanggal ko siya para hindi mahirap magkabit. May fix ng maayos para walang leak. Tapos na. Naisalpak na natin. Pandalin natin yan. Nuwana na. So kailangan pag naisalpak mo na, lalagyan mo siya ng tubig. I-leak test mo siya kasi minsan kahit napalitan mo na, mayroong pa ring tumutulo kung hindi maganda pakalapat. Para sigurado bago mo i-release kung ito'y pagawa, lalagyan mo siya ng tubig para maagapan mo. Kasi kung in-release mo na yan, gagamitin ng may-ari, back job, abuti nun, lugi ka pa, magagalit pa yung may-ari. Ayan, dryer, gumagana na rin. Lagi mong babantayan kung may tulo. Ayan
Kasi masasayang yung trabaho, tsaka malulugi ka. Pag nabasa yung motor, masisira. Sayang lang. So ganun lang pagka gagawa kayo. Yun lang ang mga tinuturo ko sa inyo, yung mga dapat nyong hanapin para hindi masira agad yung washing machine. Maraming salamat hanggang dito. Bye bye.